Umulan man o umaraw, tuloy pa rin ang buhay. Salam guys! Para sa mga nagre-request, eto na po, magtatagalog na po tayo. So for today's video ay dialysis day na naman ni Habi. At dahil nga unang session yung salang ni Habi, umagang umaga pa lang ay nakaredy na kami para lumakad. Ang ganda ng mood ni Habi ngayong umaga guys. Sinabayan pa ba naman ng ganito kagandang view? Sino ba namang hindi magiging good ang morning niyan? Sa halos araw-araw ba namang umuulan, ay ma-amaze ka talaga kung ganitong palabas na si Haring Araw. At syempre, before tayo magpatuloy sa patutunguhan natin, ay dumaan na muna tayo dito sa mga nagtitinda ng kakanin para bumili ng agahan namin ni Habi sa unit. At pagkatapos ay dumiretso na nga kami patungong ospital. At tamang-tama nga na pagdating namin dito ay maraming bakanteng parking. Dito na nga kami nagpark sa harap ng unit. At pagkapasok nga namin, ayan na si Habi at nagtitimbang na para malaman kung ilang kilo yung excess na fluid sa katawan niya. At pagkapasok nga namin dito sa loob, inihanda ko na nga rin itong mga kakailanganin. Tulad nga nitong dressing set at plaster at naikabit ko na nga rin itong tubing set dito sa dialyzer. And of course, bago patusukin ang fistula ay nililinisan muna ni Habi yan gamit ang cotton na may alcohol. Ilang sandali pa nga ay lumapit na ang isang medical assistant. At dahil nga naihanda ko na lahat ng mga kakailanganin ay napabilis na nga yung proseso ng pagsalang ni Habi. At bilang isang bantay ay advantage din para sa atin na inaaral natin ang ganitong mga bagay. At isa na rin doon na maparamdam natin sa mga binabantayan natin na hindi sila nag-iisa at kasama natin sila sa laban na tinatahak nila. Dahil sa maniwala man tayo o sa hindi, ay isa tayo sa mga pinanghuhugutan nila ng lakas. Kaya sa lahat ng mga nasa katulad naming sitwasyon, laban lang ng laban at huwag mawalan ng pag-asa. Pagkatapos nga namin kumain ng breakfast, ay nanood na nga muna ako ng movie para hindi ako antukin. Medyo mahaba-haba rin kasi yung 4 hours na paghihintay. At ayan, mahimbing ng tulog ni Habi. At nang malapit na ngang matapos ang session, ay ginising ko na nga dito si Habi. Chinek ko na rin ang BP niya for the record. Ilang sandali pa nga ay dumating na nga rin itong isang medical assistant para tanggalin sa pagkasala. Ayan, at paglabas namin, sobrang init na sa labas. Ayan, at nakuha pa namin magtawanan pagkapasok namin sa sasakyan. Pagkatapos ay dumiretso nga kami dito sa nagbibenta ng inihaw na isda. Dahil nga matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakakakain ng inihaw na isda, ay ito na nga ang uulamin namin for lunch ngayong araw. Buti na nga lang at bukas na kasi nakailang balik na kami this week, palaging sarado. Although marami namang nagbebenta ng inihaw na isda dito, ito talaga yung sa kanila ang gustong-gusto namin. Maliban sa mura at sariwa ang tinda nila, juicy yung sa loob at hindi tuyo, tamang-tama ang pagkaluto. At marami pa nga silang tinitindang mga ulam na pwedeng pagpilian. At pagkaratingan ng bahay ay dali-dali na akong nagluto ng kanit. At habang hinihintay nga na maluto ang kanin, ay gumawa na nga muna ako ng pangmalakasang sausawan natin. At kapag masarap na sausawan ang pag-uusapan, talagang hindi mawawala ang sibuyas. Ika nga nila, mas marami daw mas masarap. Samahan pa natin ng kalamansi at sili. Check na kahit sandali ay makakalimutan mo ang mga problema mo. And of course, lagyan na rin natin ng toyo para kumpletong-kumpleto ang sausawan natin. O diba? Tingin pa lang may sipa na. Nagutom na tuloy ako ng sobra. Isinalin ko na nga rin itong nabili kong agal-agal dito sa mangkok. Ayan, at ready na nga ang ulam natin. At nang maluto na nga ang kanin ay naghain na ako para makakain na nga kami ni Habi. Tinawag ko na nga rin si Habi at kainan na. So kain tayo guys. Nauna na ngang natapos si Habi pero eto pa rin ako, sinisimot itong isda. At pagkalipas nga ng mga ilang minuto ay umulan na naman ng malakas. For sure ang dami na namang lugar na babahain ngayon. Kaya sabi ko nga kay Habi, wag na muna siyang pumasok ngayon. Isa pa, sumasakit nga raw yung ulo niya. Siguro dahil sa sobrang init kanina. Eto nga at nag-request na pisil-pisilin ko raw yung batok niya. Nilagyan ko na nga rin yan ng ointment para makatulog siya ng mahimbing. Nang kinahapunan nga ay tamang-tama na tumila na nga rin yung ulan. Dahil pupunta nga kami ni Habi doon sa palengke para mamili ng pang-ulam. Nang makarating nga kami dito ay madilim na. Dahil nga sa madulas ang daan, sobrang traffic pa. Nakabili na nga rin kami dyan nitong pusit at ito yung uulamin namin ngayong gabi. At bumili na nga rin ako ng isda para pang stock namin sa ref. At paubos na nga rin yung gas ng sasakyan namin kaya dumaan na nga kami muna dito sa gasoline station. Pagkarating nga ng bahay ay agad ko nang inasikaso itong pusit at nang makaluto na nga. Inihanda ko na lahat ng mga sangkap na gagamitin ko at pagkatapos ay dinikdik. Pagkatapos ay ginisa-gisa ko na itong mga dinikdik ko ng mga sangkap dito sa mainit na mantika. Sinunod ko namang ilagay itong tinta ng pusit. Request nga pala talaga ni Habi ang ganitong luto. Sobrang nasarapan daw kasi siya nung unang luto ko nito. Di ko nga alam kung totoo o sadyang sinasabi niya lang yon para mas lalo akong sipaging magluto. Pero sa tingin ko parang totoo naman. Ay basta masarap yan.
yan pag ako nagluto. Wala siyang choice niyan. Nailagay ko na nga pala dyan yung pusit at muntik ko pang makalimutan itong apat na mag-best friend sangka. Kaya naman dali-dali ko nang inilagay. Nilagyan ko na rin ng kaunting toyo at saka na rin ng kaunting oyster sauce. And of course, nilagyan ng asin at pampalasa. Binudbura na rin ng kaunting black pepper powder at grabe, sobrang bango. Literal talaga na amoy pa lang ay ulam na. At ayan na nga at luto na nga rin ang ating ulam na adobong pusit. Kaya naman naghain na nga rin ako at tinawag ko na si Habi para makakain na. So, kain tayo guys. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.